Noong huling bahagi ng 1800, ipinakilala sa mundo ang imbensyon ng telepono. Sa una, nag-aatubili ang mga tao tungkol sa bagong teknolohiya, pero makalipas lang ang 2 siglo, marami sa atin ang hindi na maisip ang buhay natin nang wala ang ating mga telepono. Sa mga investigasyon ng nawawalang tao, maaaring magbigay ang mga mobile phone ng napakaraming ebidensya sa mga investigador, at minsan ang tanging naiwan ng tao ay isang tawag sa telepono. Numero 20. Ang 20 taong gulang na si Angela Hammond ng Clinton, Missouri ay inilarawan bilang isang palakaibigan, palakausap at kilalang-kilala na dalaga sa kanilang bayan. Noon, 1991 lumuhod si Rob Schaefer, ang nobya ni Angela, at tinanong siya ng tanong na pinapangarap marinig ng marami. Pagkakasalan mo ba ako? Siyempre, sumagot ng oo si Angela at nagsimula na silang magplano para sa kanilang malaengkantadang araw ng kasal. Maraming bagay ang sabay-sabay na hinaharap ni Angela sa kanyang buhay. Sa araw, nagtatrabaho siya sa isang lokal na bangko at sa gabi naman, nag-aaral siya sa Central Missouri State University. Pero may isa pang bagay na kailangan niyang pagsabayin. Ilang sandali bago siya na-engage, nalaman niyang siya ay nagdadelang tao. Masayang tinanggap ng mga Hammond ang magandang balitang ito at pagsapit ng Abril ng taong yon, naghahanda na sila para sa pagdating ng sanggol. Noong Mayo 4, 1991, dumalo sina Angela at Rob sa isang barbecue kasama ang pamilya Hammond at makalipas ng kaunti, inihatid na pauwi si Rob dahil kailangan niyang bantayan ang kanyang mga kapatid. Sinabi ni Rob sa kanyang kasintahan na makikita silang muli mamaya, hindi niya alam na iyon na pala ang kanilang huling sandali na magkasama. Pagkatapos ihatid si Rob, ginugol ni Angela ang gabi kasama ang kanyang kaibigan. Pagsapit ng 11:15 ng gabi, mag-isa na si Angela at magpasya siyang magmaneho papunta sa isang payphone na ilang blok lang ang layo mula sa bahay ni Rob. Sa telepono, sinabi ni Angela sa kanya na masyado na siyang pagod para magkita pa at gusto na niyang umuwi at maligo. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, napansin niyang may kakaibang birding Ford pickup truck na paikot-ikot sa blok ng payphone. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang truck at may isang lalaki na bumaba. Sinabi ni Rob sa mga investigador na parang kinakabahan siya habang nasa telepono at ikinuwento niya ng eksakto kung ano nangyayari. Narinig din ni Rob ang kanyang kasintahan na tinatanong ang hindi kilalang lalaki kung kailangan itong gumamit ng telepono, ngunit tumanggi ito. Ilang segundo lang ang lumipas, naputol ang usapan nila dahil sa sigaw ni Angela at narinig ang hindi kilalang lalaki na nagsabi, "Hindi ko naman talaga kailangan gumamit ng telepono." Sa mismong sandaling yon, narinig ni Rob ang kanyang kasintahan na sumisigaw ng tulong habang naririnig ang ingay ng isang pakikipagbuno sa paligid. Dahil malapit lang ang bahay niya sa payphone, agad siyang sumakay sa kanyang truck at nagmaneho papunta roon. Ayon sa mga ulat, pagdating ni Rob sa lugar, nakita niya ang berdeng Ford pickup truck na may mural sticker na tumatakas mula sa pinangyarihan. Sinubukan niyang habulin ang truck, ngunit dahil sa taranta, aksidenteng nailagay niyang sasakyan sa reverse at nasira ang ilang bahagi nito. Sinabi ni Rob sa pulisya na sinundan niya ang truck hanggat kaya niya, ngunit unti-unting nasira ang kanyang sasakyan. Sa loob ng 1 oras, ipinadala na ng Missouri State Highway Patrol ang kanilang mga tauhan sa downtown Clinton at marami pang ibang pulis ang naglibot sa mga kalsada para hanapin ang truck. Ang natatandaan na ni Rob mula sa plaka ng truck ay XY na hindi masyadong nakatulong sa mga pulis para makakuha ng mga palatandaan. Ang kwento ni Rob ay tila hindi kapanipaniwala. Iyon ay hanggang sa may 2 saksi na lumapit upang patunayan ang kwento tungkol sa hindi kilalang lalaki na sakay ng berdeng truck. Hindi kailanman itiniring na suspect si Rob at hindi siya itinuturing na suspect sa pagkawala ni Angela. Ipinakita ng palabas sa TV na Unsolved Mysteries ang isang segment tungkol sa pagkawala ni Angela na nagbigay ng panibagong atensyon ng publiko sa kanyang kaso. Pero sa kabila ng maraming palabas sa TV at mga artikulo, nananatiling hindi nalulutas ang kanyang kaso. May ilan na nag-aakala na si Kenneth McDuff, isang kilalang serial killer mula Texas, ay may kinalaman dito, pero wala namang ebidensya na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Noong 2021, nagbahagi ang mga investigador ng bagong impormasyon. Sinabing naniniwala na sila ngayon na si Angela ay naging biktima ng maling pagkakakilanlan. Noong Abril 4, 1990, isa pang babae na ang pangalan ay Angela na ang ama ay naging impormante ay nakatanggap ng isang nababantang sulat. Hinihiling ngayon ng pulisya na ang sinumang may impormasyon ay lumapit. Si Angela Marie Hammond ay inilalarawan bilang isang puting babae na may kayumanging buhok, kayumanging mga mata, mga 4 na talampakan at 11 pulgada hanggang 5 talampakan ng taas at may timbang na mga 120 hanggang 140 libra. May peklat siya sa itaas ng kanyang labi at nagsusuot ng contact lens. Ang sinumang may impormasyon ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa pulisya ng Clinton sa numerong 66-888-2677 at banggitin ang case number siyam 1088, numero 11. Mahirap na ang buhay para kay Diane Ogat na 40 taong gulang pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90. Dayunpaman, sa kabila ng lahat, nanatili siyang positibo at mapagtiwalang pag-uugali. Ipinanganak sa New York, lumipat si Diane sa Odessa, Florida noong dekada 80 upang mapalapit sa kanyang pamilya. Noong dekada 80, na-diagnose si Diane na may bipolar disorder at binigyan siya ng gamot. Sa loob ng ilang taon, tila naging maayos ang lahat. Ngunit noong 1991, hiniwalayan siya ng kanyang asawa na si Frederick at kinuha ang kustodya ng kanilang 3 anak. Lalong lumala ang kalagayan ng pag-iisip ni Diane at napansin ito ng kanyang pamilya. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, nagsimula na siyang makisama sa masasamang tao at nagkaroon ng record ng maliliit na krimen.
Ginawa ng pamilya ni Diane ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan siya, kabilang na ang pagpapa-ospital sa kanya sa ilalim ng Baker Act ng Florida. Pagsapit ng Abril 1978, sumailalim na siya sa Baker Act ng 32 beses. Ang pinakahuli niyang paglabas ay noong Abril 1978. Isang desisyon na kalaunan ay pinuna ng kanyang pamilya dahil naniniwala silang hindi pa siya handa. Ang ika-10 ng Abril 1978 ay nagsimula tulad ng karaniwang araw para sa pamilya Oggs. Kamakailan lang ay lumipat si Diane sa bahay ng kanyang kapatid na si Deborah matapos siyang makalabas sa ospital. Bandang alas 11 ng umaga, umalis si Deborah para sa kanyang appointment sa doktor at pagbalik niya, wala na ang kanyang kapatid. Agad na tumawag si Deborah sa kanilang pamilya at desperadong hinanap si Diane. Nang hindi nagtigumpay ang mga pagsubok na ito, inireport nila ang pagkawala niya sa Pasco County Sheriff's Office at nagsimula na ang investigasyon. May mga saksi na lumapit at nagsabing nakita nila si Diane na naglalakad sa US 11 malapit sa New York Avenue sa Hudson, Florida. Pagkatapos, ilang araw matapos siyang mawala, nakatanggap ng nakakabahalang tawag ang nanay ni Diane. Walang tao sa bahay nung tumawag, kaya napunta ito sa voicemail. Nang pakinggan ni Ginang Alget, narinig niya ang boses ng isang babae na kinilala niyang si Diane na nagsasabing, tulungan niyo ako, palayain niyo ako. Bago marinig ang isa pang boses na nagsasabing, "Uy, akin na yan." Bago natapos ang tawag, sinabi din niyang nakarinig siya ng kaguluhan. Ang caller ID ay nagpakita na ang tawag ay mula sa Starlight, Odessa, ngunit hindi mapagkasunduan ang eksaktong lokasyon. Noong ika-15 ng Abril, isang naputol na daliri na may pulang nail polish ang nakuha sa gilid ng US 19 malapit sa New York Avenue. Kasama nito, natagpuan ang mga damit na maayos na nakatiklop sa loob ng isang bag sa freezer sa labas ng isang convenience store. Naniniwala ang mga investigador na pagmamayari ito ni Diane. Noon, 2,000. Mas marami pang gamit niya ang natampuan sa isang Ziploc bag sa Pasco, Florida. Isang tao lang ang pinangalanan sa kaso ni Diane at cold case na ngayon ito. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga tips sa mga investigador pero wala pa ring makabuluhang ebidensya na nakuha. Si Diane Louise Alget ay inilalarawan bilang isang puting babae na may kulay blonding mamulang-mulang buhok, asul ang mga mata, mga 5 talampakan at 4 na pulgada ang taas, at humigit kumulang 130 pounds ang bigat. Umiinom siya ng regular na gamot na naiwan niya. May peklat siya sa kanyang tiyan at may mga tattoo sa kanyang likod at kanang balikat. Ang sinamang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan kay Detective Chet Cogill ng Pasco County Sheriff's Office sa 727-84-578, banggitin ang case number 7,7,815,054 bilang 18. Ang 19 na taong gulang na si Brandon Swanson ay inilarawan bilang isang matalino at masigasig na binata. Noon, 2007, bahagi si Brandon ng graduating class ng Marshall High School sa Marshall, Minnesota at naghahanda na siyang simulan ang kanyang buhay bilang isang adulto. Pagkatapos ng high school, nag-enroll siya sa Minnesota West Community College kung saan nag-aral siya ng engineering at wind turbines. Pagsapit ng Mayo 2008, nakasanayan na niya ang kanyang bagong buhay bilang estudyante at naghahanda na siyang lumipat sa Iowa para mag-aral doon sa kolehiyo. Ang Mayo 13, ang huling araw ng akademikong taon para kay Brandon at sa kanyang mga kaklase, kaya nagpasya silang magdiwang. Naganap ang party sa Lind, mga 7 milya mula sa bahay niya sa Marshall. May lisensya sa pagmamaneho si Brandon at may sarili siyang kotse, kaya alam niyang hindi siya pwedeng uminom ng sobra. Ayon sa mga nandun sa party, hindi siya lasing at isang baso lang ng alak ang nainom niya. Ayon sa mga ulat, pumunta siya sa isa pang party sa Canby, mga 35 milya mula sa Marshall, kung saan 1 o 2 lang ulit na inumin ang natikman niya. Habang lumilipas sa Mayo 13, papuntang ika-14, unti-unting natapos ang party at sumakay si Brandon sa kanyang kotse para sa 40 minutong biyahe pauwi. Pamilyar sa kanya ang rutang ito dahil sa Canby rin ang kolehiyong pinapasukan niya, kaya hindi nag-alala ang kanyang mga magulang. Hanggang sa bandang alas 2 ng madaling araw, nang tumunog ang kanilang mga telepono. Tumatawag si Brandon. Kanman yan ipinaliwanag na naidiretso niya ang kanyang sasakyan sa kanal sa tabi ng kalsada, pero hindi naman siya nasaktan. Tinanong siya ng kanyang mga magulang kung nasaan siya para masundo nila siya at sinabi ni Brandon na malapit siya sa Lind. Pagdating ng dalawa sa lugar, wala silang nakita ni anumang bakas ng kanilang anak, kaya tumawag ulit sila. Sa tawag, sumumpa si Brandon na nakikita niya ang mga ilaw ng bayan at sinabi niya sa kanyang pamilya na maglalakad na lang siya pabalik sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa loob ng 47 minutong tawag, kalmado si Brandon kahit nasa kanal ang kanyang sasakyan at hindi siya mukhang lasing o nasa ilalim ng impluwensya. Nagpalitan ng usapan ng tatlo, sinusubok ang tukuyin ang kinaroroonan niya at magkasundo kung saan siya susunduin. Bigla na lang narinig ng mga magulang ni Brandon na sumigaw siya, "Putsa!" Bago naputol ang tawag. Desperado nilang sinubukang tawagan siya pabalik pero patay na ang kanyang telepono. Sa kasamaang palad, nahuli ang tugon ng Lynn Police Department sa ulat ng nawawalang tao dahil hindi nila ito nakita na kakaiba para sa isang 19 na anyos na lumabas ng gabi matapos ang isang party. Buti na lang, nagpasya silang seryosohin ang ulat at sinimulan nila ang kanilang investigasyon. Ipinakita ng mga tala ng telepono na huling na-detect ang kanyang telepono 20 milya mula sa Lynn.
Bukod pa rito, narecover ang kanyang sasakyan sa Porter, Minnesota, mga 25 milya mula sa Lind at hindi naman ito mukhang sira o nasa masamang kalagayan. Sa kanilang investigasyon, nagpadala ang kagawaran ng pulisya ng Lind ng mga aso na natunto ng amoy ni Brandon hanggang sa Yellow Medicine River kung saan bigla itong natigil. Ang kaso ni Brandon ay umagaw ng pansin ng publiko at naging isa sa mga pinakatalakayang pagkawala sa makabagong panahon. Sa kabila ng malaking interes ng mass media, kakaunti lamang ang mga kapanipaniwalang lead na lumitaw. Habang papalapit na ang ika-20 anibersaryo ng kanyang pagkawala, desperado na ang kanyang pamilya para sa mga kasagutan. Si Brandon Victor Swanson ay inilalarawan bilang isang puting lalaki na may kayumanging buhok, asulang mamata, may taas na 5 talampakan at 6 na pulgada at may bigat na 120 libra. Nagsusuot siya ng salamin, legal na bulag ang kanyang kaliwang mata at may butas ang kanyang mga tainga. Ang sinamang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Lincoln County Sheriff's Office sa 507-670-4164. Banggitin lamang ang case number na 200-868-43. Numero 17. Si Hyder Harry Abu Shakra ay isang amang ipinagmamalaki ang kanyang 6 na anak at inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang masipag at palakaibigan. Pagsapit ng 2011, si Harry ay nagmamay-ari ng ilang mga ari-arian sa buong Manchester, Connecticut, kabilang na ang isang garahe ng sasakyan at dealership. Ayon sa mga ulat, si Harry ay may mga nakabinbing kasong kriminal laban sa kanya ng estado. Ang mga kasong ito ay nagsasabing si Harry at ang kanyang ama ay gumagawa ng panlilinlang sa pamamagitan ng panghiram ng mga sasakyan, pagbebenta ng mga ito, at hindi pagbibigay ng kahit anong kita sa mga nagpapahiram. Inakusahan din ng estado na ang mag-ama ay nagpapadala ng mga sasakyan sa Africa at tila sangkot sa money laundering. Noong kalagitnaan, noong 2011, si Harry ay pansamantalang pinalaya matapos magpiyansa habang hinihintay ang 6 na kasong federal laban sa kanya. Sa panahong ito rin, sinasabing may utang siya sa tagasingil ng buwis ng lungsod na humigit kumulang $23,000 na may kinalaman sa kanyang mga negosyo at ari-arian. Noong ika-7 ng Desyembre ng taong iyon, pumunta si Harry sa garahe ng dealership na pagmamayari niya sa Main Street sa Manchester upang harapin ang may-ari ng garahe at mga mekaniko. Habil hindi umano sila nagbabayad ng upa na sa tingin niya ay dapat nilang bayaran. Bandang alas 8:20 ng gabi, tumawag siya sa kanyang kapatid upang humingi ng tulong at sinabing, "Tinatakot nila ako." Noong alas 8:24 ng gabi, tinawagan ni Harry ang kanyang asawa at sinabi niyang nasa isang meeting siya pero matatapos na siya pagsapit ng alas 9 ng gabi para may isama niya siya sa sine. Sa kasamaan palad, hindi na nakauwi si Harry at ito na ang kanyang huling tawag sa telepono. Nang i-report sa pulisa ang pagkawala niya, ang unang pinuntahan nila ay ang dealership at garahe. Ininterview ang mga mekaniko na naroon, ngunit itinanggi nilang may alam sila tungkol sa biglaang pagkawala ni Harry. Hiniling ng pulisya ng Manchester na sumailalim sa lie detector test ang mga mekaniko. Gayunpaman, tumangi ang grupo. Hanggang sa 2026, wala pang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa kaso at sila ay inosente hanggat hindi napapatunayan ang kabaligtaran. May ilang ulat na nagsasabing natagpuan ang kotse ni Harry na inabandona kinabukasan matapos siyang mawala, ngunit hindi ito mapatotohanan. May ilan na naniniwala na tumakas siya papuntang Jordan dahil nauna na roon ang kanyang ama noong panahon ng kanyang pagkawala, ngunit hindi rin ito mapatunayan. Dahil sa kanyang pagkawala, naglunsad ang kanyang pamilya ng GoFundMe at Facebook page upang humingi ng kasagutan. 15 na ang lumipas mula nang huling makita si Harry Abu Shakra. Hinilarawan siya bilang isang lalaking puti na may itim na buhok, kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 7 pulgada hanggang 5 talampakan at 9 na pulgada, at may bigat na humigit kumulang 80 hanggang 75 libra. Huli siyang nakita na nakasuot ng abong suit, puting kamiseta, pulang kurbata at itim na sapatos na formal. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa pulisya ng Manchester sa 860-645-500. Banggitin ang case number M20114046. Numero 16. 25 taong gulang na si Linda Rose Grimm ay isang tahimik at mabait na dalaga na sinusubukan maghanap ng kanyang lugar bilang isang adulto noong dekada 80. Si Linda ay ipinanganak sa Paris, California at pinalaki ng kanyang ina at maganda ang kanilang relasyon. Noong Mayo, 1986, bagamat may ilang nagsasabing 1985, umalis si Linda sa kanilang bahay at sinabi sa kanyang ina na bibili lang siya ng sigarilyo. Lumipas ang ilang oras at nag-alala na ang kanyang ina, ngunit hindi malinaw kung kailan talaga na i-report ang kanyang pagkawala. Ayon sa kanyang ina, patuloy pa rin siyang nakipag-ugnayan sa kanyang anak sa loob ng mahigit 18 buwan sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono. Sa mga tawag, sinabi ni Linda sa kanyang ina na nakatira na siya na yon sa Wichita, Kansas. Sinabi rin niya sa kanyang ina na nagsimula na siyang makipagrelasyon sa isang truck driver na ang pangalan ay Robert Masters. Ayon sa mga ulat, kasal si Linda, ngunit hindi malinaw kung si Robert Masters ang kanyang pinakasalan o ibang lalaki. Magkasama, sinimula ng dalawa ang kanilang bagong buhay sa isang bukidin at mukhang maayos naman ang kanilang kalagayan. Nagsimimulang magtala ang ina ni Linda tungkol sa mga tawag at napansin niyang ito ay pabugso-bugso at limitado lamang. Tumanggi siyang sabihin sa kanyang ina ang eksaktong lokasyon ng bukirin at habang lumilipas ang mga buwan, lalong naririnig sa boses niya ang takot. Pagkatapos, noong Oktubre ng 1987, tuluyang tumigil ang mga tawag. Araw-araw tinatawagan ng pamilya Grimm ang numero, ngunit wala silang natatanggap na sagot. Noon, Abril, 1989, natagpuan ang dilaw na Ford Pinto ni Linda na inabandona sa isang supermarket sa Huntington Beach, California, mga
69 na milya mula sa kanilang bahay sa Paris. Hindi malinaw kung may nahanap na anumang pahiwating sa loob o kung ang kotse ay naimbestigahan gamit ang forensic na proseso. Nang tumigil na ang mga tawag, pinilit ng ina ni Linda ang mga investigador na aksyonan ng kaso. Kakaiba, nakalista ang mga otoridad sa Texas kahit na naganap ang kaso sa pagitan ng California at Kansas. Maraming hindi pagkakatugma sa pag-uulat ng kasong ito at kakaunti lang ang mga detalye mula sa simula. May ilan na naniniwala na gusto lang talagang magsimula ng panibagong buhay ni Linda. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang kanyang ina. May piklat si Linda mula sa C-section, ngunit hindi nakalista ang mga detalye tungkol sa kanyang mga anak. Lumipas na ang ilang dekada at kahit kakaunti lang ang mga pahiwatig, nararapat lang na makamit ni Linda at ng kanyang pamilya ang hustisya. Si Linda Rose Grimm ay inilalarawan bilang isang puting babae na may kayumanging buhok, kayumanging mga mata at tinatayang 110 libra ang timbang. Mayroon siyang nunal sa ilong, peklat sa pagitan ng kanyang mga mata at peklat mula sa C-section. Maring gamitin din ni Linda ang mga apelidong Masters, Raby o Oshesky. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Sheriff ng Orange County sa 714647 7000 gamit ang case number 88038162. Bilang 15. Noong 2020, ang Texas ay may 49,110 na hindi pa nalulutas na kaso ng mga nawawalang tao, isang bilang na lumaki sa loob ng 6 na taon ng paglalatala. Si Mariano Mario Medina Fuentes, na 36 na taong gulang, ay isa lamang sa 49,000 na yon. Sinabi ni Victoria Acosta, kapatid ni Mario, sa media na siya ay isang mapagmahal, palakaibigan at tapat na padre de pamilya na laging sinisiguradong maayos ang kanyang pamilya. Disyembre 31, 2019, ramdam na ramdam ang kasabikan ng bagong taon sa paligid. Ang mga tao sa buong lungsod ng Escondido ay nagsisimula na mapunta sa mga bar at house party handang salubungin ang bagong taon ng magkakasama. Alas 7 ng gabi, tinawagan ni Mario ang kanyang kapatid at kinumpirma na makikipagkita siya sa kanya at sa pamilya sa simbahan para magdiwang ng magkakasama. Habang nasa tawag, nabanggit din niya na makikipagkita siya sa isa o dalawang kaibigan bago ang kasiyahan, pero tiniyak niya sa kanyang kapatid na darating siya. Mula roon, alam natin na nakipagkita siya sa dalawang lalaki at sumakay sa kanilang kotse. Naniniwala ang pulisya na posibleng papunta sila sa Pasadena, mga 7 milya mula sa lungsod ng Encinitas sa hindi malamang dahilan. Noong alas 8:20 ng gabi, ginawa ni Mario ang huling tawag niya sa kanyang nobya. Naalala niya na sumisigaw si Mario sa kanya sa telepono. Sinasabi na siya ay nasa panganib. Sabi niya, tatapusin na nila ako. Bago naputol ang linya. Tinawagan siya na paulit-ulit ng kanyang nobya at pamilya pero hindi siya sumagot. Nang dumaan ang bisperas ng bagong taon at wala pa ring balita kay Mario, inireport siyang nawawala at nakialam na rin ang Texas Department of Public Safety sa kaso. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang mga detalye sa kaso nito, bagay na binigyan diin ng kanyang kapatid na babae at umaasang mababago. Sinabi ni Victoria sa Fox News 26. May ilang tao na gumawa ng mga YouTube video tungkol sa kwento ng aking kapatid at kumalat na ito. Hindi pa ito gaanong kumalat tulad ng ibang mga kaso. Mas marami kang shares na makukuha sa mga larawan ng mahal mo sa buhay. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero nagbibigay ito ng mas maraming pag-asa. Ayon sa Charlie Project, isa sa 2 lalaking kasama ni Mario nung gabing yon ay nakilala na pero hindi pa natatanong. Nakatuklas din ng pulisya ng CCTV na ebidensya ng sasakyan na sinakyan niya at ilang hintong maaring ginawa niya sa isang lokal na gasolinahan. Maaring mapanood ang kuha ng CCTV sa link sa ibaba. Nakipag-partner din ang pamilya ni Mario sa Texas EquiSearch sa pag-asang maiuwi siya. Inilarawan siya bilang isang lalaking Hispanic na may itim na buhok, kayumanging mga mata, may taas na 5 talampakan at 9 pulgada at may bigat na 80 libra. Marami siyang tattoo, kabilang ang Victoria sa kanyang kanang balikat, Matilda sa kanyang kaliwang kamay, at ang Petsing 6 sa kanyang kaliwang braso. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Texas Department of Public Safety sa numerong 800-346-322-43. Numero 14. Si Ray Ricker, 59 na taong gulang, ay isang kilalang at iginagalang na abogado sa Center County, Pennsylvania. Noong dekada, 1970 at 80, nag-aaral si Ray sa kolehiyo at kalaunan ay nagtapos ng kanyang gradong katumbas ng doktorado sa batas. Kinugo niya ang unang bahagi ng kanyang profesional na karera sa pag-uusig ng mga mabibigat na krimen. Noon, 1985, napanalunan ni Ray ang posisyon bilang District Attorney para sa Center County na sumasaklaw sa ilang distrito sa Pennsylvania. Sa loob ng susunod na 20 taon, naglingkod siya sa kanyang komunidad at humawak ng maraming mabibigat na kaso. Tinitiyak na ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay nakakatanggap ng hustisya. Habang nagtatrabaho bilang DA, nagdiborsyo si Ray at nakilala si Patty Fornicola makalipas lamang ang ilang sandali. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa na tumibay kasabay ng pagunlad ng kanyang profesional na karera. Pagsapit ng 2005, nakapagsilbi na si Ray sa estado ng 20 taon at nagpasya siyang hindi na tumakbo muli bilang District Attorney. Noon, Abril 5. Maagang nagising si Ray para pumasok sa trabaho at hinalikan ang kanyang kasintahan bago umalis. Iniwan ang kanyang bahay sa Bellefontaine, Pennsylvania. Ayon sa mga tala, dumating siya sa opisina ng District Attorney noong umagang yon at ipinaalam sa kanyang mga tauhan na mag-half day siya. Hindi pa rin tiyak ng mga investigador kung bakit siya nag-half day pero bandang alas 11 ng umaga, kumalis si Ray sa opisina at hindi na muling nakita.
Noong alas 11:30 ng umaga, tinawagan niya ang kanyang nobya na si Patty at sinabi niyang nagmamaneho siya papuntang Hilagang Silangan patungong Lewisburg sa Union County, mga 60 milya mula sa kanilang bahay. Hindi din malinaw kung ano ang napag-usapan ng dalawa sa kanilang tawag at pagkatapos noon, hindi na muling nakita o narinig pa si Ray Gricker. Pagsapit ng gabi, nag-aalala na ang kanyang nobya kaya't nakipag-ugnayan siya sa pulisya upang i-report na nawawala siya. Sa kanilang paunang paghahanap, walang naitalang aktibidad sa kanyang telepono o sa kanyang mga bank account. Ang susunod na pahiwatig ay lumitaw lamang kinabukasan, Abril 6, nang matagpuan ang kanyang sasakyan, isang pulang Mini Cooper na inabandona sa isang paradahan ng sasakyan sa Lewisburg malapit sa ilog Susquehanna. Napansin ng mga investigador na amoy sigarilyo ang sasakyan at may naiwan pang abo ng sigarilyo sa loob, isang detalye na labis na ikinagulat ng kanyang pamilya. Si Ray ay labis na hindi gusto ang sigarilyo at hindi kailanman nanigarilyo sa kanyang buong buhay. Ayon din sa kanyang pamilya, hindi niya kailanman papayagan na may manigarilyo sa loob ng kanyang sasakyan dahil hindi niya matiis ang amoy ng usok ng tabako. Hindi malinaw kung may narecover na DNA o fingerprint mula sa sasakyan. Agad na napansin ng media ang kaso, ngunit sa kabila nito, nanatiling hindi nalulutas ang kaso. Nagpatuloy yon hanggang makalipas ang 3 buwan noong Hulyo 2005 nang matagpuan ang laptop na binigay sa kanya ng DA sa ilog Susquehanna na naipit sa pagitan ng suporta ng tulay. Ang suporta ay ilang daan yarda lamang mula sa kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan at may taglay pa itong isa pang kakaibang pahiwatig. Ang hard drive ay manumanong tinanggal bago itapon ang laptop sa tubig. Abutin pa ng 3 buwan bago mabawi ang hard drive mula sa ilog. Sa kasamaang palad, sobrang nababad at nasira ang drive kaya wala nang nakuha mula rito. Ayon sa Charlie Project, nang sinuri ng mga investigador ang online aktibidad ni Ray, naghanap siya kung paano sirain ang isang hard drive at tungkol sa water damage ng isang notebook computer. Sa kabila ng atensyon sa kaso nito, kakaunti lang ang mga bagong pahiwatig na lumitaw. Maraming nag-iisip na si Ray ay naging target dahil sa kanyang trabaho. Siya ang naging responsable sa pag-usig ng ilan sa pinakamabibigat na krimen sa Centre County at natural lang para sa mga pulis na isipin na may maaring maghangad ng pag-iigante. Ngunit kakaunti lang ang pisikal na ebidensya para suportahan ito at ang kaso ay diniklara ng cold case. Si Ray Gricker ay inilalarawan bilang isang puting lalaki na may kulay abong kayumangging buhok. Berde ang mga mata, mga 6 na talampakan ang taas at may kimbang na 170 pounds. Maaring ginagamit niya ang apelidong gray o lang at huling nakita na nakasuot ng light blue na fleece jacket, blue jeans at rubber shoes. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan kay Dana Martini ng Pennsylvania State Police sa 814-666-6158. Bilang 13, ang 38 taong gulang na si Roy Jacob Hagel ay inilarawan bilang mabait at palakaibigang lalaki na nakatira sa Fargo, North Dakota. Ang kanyang masigla at palakaibigang personalidad ay nababagay sa kanyang trabaho bilang isang salesman na bumibiyahe at mahusay siyang nagtatrabaho at nakakabiyahe sa iba't ibang bahagi ng US. Kapag hindi nagtatrabaho, mahilig din si Roy sa bowling at madalas siyang dumadalo sa mga paligsahan ng bowling. Noong Pebrero ng 89, dumalo siya sa isang paligsahan ng bowling sa Fargo at ayon sa mga naroon, napansin nila na may pagbabago sa kanya. Nawala ang kanyang palakaibigang personalidad at mainit na pakikitungo at tila nahihirapan siya. Ang paligsahan na ito ang huling pagkakataon na nakita siya pero hindi yon ang huli nilang narinig mula sa kanya. Pagkatapos umalis sa paligsahan gamit ang kanyang asul na Ford Tempo, si Roy ay naglakbay at naglibot sa buong bansa. Ayon sa Charlie Project, hindi pa rin tiyak ng mga investigador kung ano ang nagtulak sa paglalakbay na ito dahil sinasabing hindi siya nagtatrabaho sa panahong iyon. Noon, Marso 8. 1989, huling nakipag-ugnayan si Roy nang tawagan niya ang kanyang dating kasintahan. Sa tawag na iyon, sinabi niyang nasa Kingman, Arizona siya, ngunit balak niyang bumalik sa Bismarck, North Dakota na mahigit 200 milya ang layo mula sa kanyang bahay sa Fargo. Sinabi din ng kanyang dating kasintahan na ibinahagi ni Roy sa kanya na nakapunta siya sa 9 na iba't ibang estado sa loob ng 9 na araw at mayroon na lamang siyang $200 na natitira. Ilang sandali matapos ang tawag na iyon, naiulat na nawawala si Roy at nagsimula na ang paghahanap. 2 araw matapos iyon, noong Marso 10, natagpuan ang kanyang kotse na inabandona sa isang liblib na kalsada malapit sa Death Valley Monument sa California, mahigit 228 milya mula sa Kingman, Arizona. Malapit sa kotse, nakakita ang mga pulis ng mga bakas ng paa na umabot ng 6 na milya bago ito huminto at tuluyan nawala. Kakaiba, nawala rin ang ama ni Roy noong 1970, ngunit kalaunan ay muling lumitaw matapos magsimula ng bagong buhay. Umasa ang mga investigador na ganito rin ang nangyari kay Roy kahit na hindi pa rin tuluyang maalis ang posibilidad ng foul play. Inilarawan si Roy Hagel bilang isang puting lalaki na may kayumangging buhok at kayumangging mga mata, 6 na talampakan ang taas at may timbang na humigit kumulang 170 hanggang 185 na libra. Meron siyang piklat na hugis singsing sa kaliwang sentido at maaring may bigote o balbas siya. Ang sinumang may impormasyon ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Bismarck Police Department sa 701-223-212, banggitin ang case number 873,642. Bilang 12, 26 na taong gulang na si Stephen Adams. Bagamat may ilang sources na nagsasabing Stephen o Steven na may PH, ay inilarawan bilang isang matalino at maalaga na binata na mahilig sa pangingista, pangangaso at basketball. Pagsapit ng 2004,
Naghahanda na siyang tapusin ang kanyang degree sa Northeastern State University sa Tahlequah, Oklahoma at maghanda para sa buhay pagkatapos ng pag-aaral. Makalipas ang ilang taon, si Steven ay nagpakasal na. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang relasyon at ngayon ay nakikipaglaban siya para sa kustodya laban sa kanyang dating asawa. Maraming paratan ang ibinato sa kanya, ngunit palaging ito'y ibinabasura. Nagsimula ang alitan noong 2002 at pagsapit ng Disyembre 2004. Ipinatawag ng Estado ng Oklahoma ang isang pagdinig sa Muskogee Court upang tuluyang maresolba ang usapin. Noong Disyembre 13 ng taong yon, umalis si Stephen mula sa campus ng universidad matapos ang kanyang huling pagsusulit. Bandang alas 11 ng umaga, tinawagan niya ang kanyang kasintahan upang pag-usapan ang pagsusulit. Habang magkausap sila, sinabi niya sa kanyang kasintahan na maghahatid siya ng isang hindi pinangalanang lalaki papuntang Keys, Oklahoma. Ang plano pagkatapos noon ay pumunta sa bahay ng kanyang ina sa Weber's Falls at pagkatapos ay pumasok sa trabaho sa Muskogee. Sabi ng kanyang kasintahan, maayos ang kanyang pakiramdam at wala namang kakaiba o masama. Makalipas ang 30 minuto, sinubukan siyang tawagan ng isa sa mga kaibigan ni Stephen. Ngunit napansin niya agad itong napupunta sa voicemail pagkatapos ng isang ring lang. Hindi nakarating si Stephen sa bahay ng kanyang ina o sa trabaho. Kinabukasan, iniulat na nawawala siya ng kanyang nobya at nagsimula na ang investigasyon. Naintriga ang mga pulis sa ulat ng kaibigan na naputol agad ang tawag sa telepono ni Stephen matapos ang isang ring. Sinabi ng kaibigan sa kanila na paulit-ulit siyang tumawag sa pagitan ng alas 11:30 NU at 12 NT. Pero pareho lang ang nangyayari sa bawat tawag. Nagpasya silang balikan ang mga huli niyang pinuntahan at nakatagpo sila ng ilang mga pahiwatig. Bago mag 12 nat, nakita si Stephen sa isang convenience store sa Cookson, Oklahoma. Mga 18 milya mula sa campus ng kanyang universidad. Naalala ng mga saksi na nakita nilang bumili siya ng isang soft drink at tumayo sa labas ng tindahan ng ilang minuto, napansin nilang balisa siya, ngunit walang lumapit sa kanya. Habang hinahanap si Stephen, may natuklasan din silang isa pang palatandaan. Noong araw na nawala siya, may isang hindi kilalang lalaki na inilarawan bilang isang puting lalaki, mga 5 talampakan at 11 pulgada ang taas, may kayumangging buhok at nasa pagitan ng 40 at 50 taong gulang ang nakita na palakad-lakad sa labas ng isang general store malapit sa apartment ni Stephen. Ayon sa mga ulat, ang lalaki ang nagmamaneho ng pickup truck at nagpalipas ng oras doon na parang may hinihintay siyang tao. Alas 11 ng umaga, umalis ang hindi kilalang lalaki sa paradahan malapit sa apartment at nagmaneho palayo. Mahalaga ito dahil ito ang oras na huling nagkaroon ng kontak si Stephen. Hindi pa itinuturing ng pulisya ang taong ito bilang suspect. Gayunpaman, nais talaga nilang makausap siya. Sa kabila ng dami ng oras na ginugol ng pulisya sa investigasyon, kakaunti lamang ang lumitaw na posibleng lead. Hindi kailanman natagpuan ang kanyang sasakyan at hindi rin malinaw kung saan siya maaring nagmaneho. Ilang linggo matapos siyang mawala, nakatanggap ng banta ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Ang tumawag, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala, ay nagsabi sa pamilya na sila ay sasaktan kung hindi nila ititigil ang investigasyon at ihihinto ang sarili nilang paghahanap. Ang ama ni Stephen, si Carl Adams, ay nagbigay ng panayam sa ika-20 anibersaryo ng pagkawala ng kanyang anak at sinabi, siya lang ang nagkolehiyo sa kanilang lahat. Gustong-gusto niya talaga yon. Kung may maglalakas loob na lumantad at magbigay ng impormasyon iyon, para silang magiging superhero para sa akin. Patuloy kong ipaglalaban ito. Ito ang aking pasanin sa buhay. Anak ko siya, mahal ko siya. Hindi ko siya tatalikuran na yon. Si Stephen Adams ay inilalarawan na may taas na 5 talampakan at 7 pulgada at may timbang na 100 at 64 hanggang 200 na libra, may kayumangging buhok at kayumangging mga mata. Siya ay konektado sa Cherokee Nation sa Oklahoma. Meron din siyang malubhang hika na nangangailangan ng inhaler na naiwan sa kanilang bahay. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kasong ito ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Oklahoma State Bureau sa Siam na 18-582 Siam 075 Siam 582 Numero CR04 180. Umari kang makipag-ugnayan sa FBI nang hindi nagpapakilala. Lubing Isa. Ang 25 taong gulang na si Alex Gum ay may likas na talento sa pagsulat ng kanta at pagtugtog ng mga instrumento. Kinugo niya ang kanyang kabataan sa pag-skateboard at pagtutok sa sining ng graffiti. Gayunpaman, noong high school, nagpasya siyang magpukus na lang sa musika. Kahit pagkatapos ng graduation, ipinagpatuloy ni Alex ang pagtahak sa karera niya sa musika. Nakapasok siya sa mga lokal na banda at nag-tour sa buong estado niyang Maine. Matapos makakuha ng karanasan sa lokal na eksena, lumipat si Alex sa Los Angeles para subukang sumikat doon. Sa panahong ito, napansin ng kanyang pamilya na nagbabago ang kanyang ugali. Naging pabago-bago siya at nagsalita tungkol sa pagiging inapo ng Lemuria. Ayon sa alamat, ang sinasabing lumubog na kontinente na ito ay maaring naging kirahan ng mga nilalang mula sa ibang planeta na kalaunan ay bumuo ng lahing tao. Pagsapit ng 2015, naging matindi na ang kanyang paniniwala kaya nagpasya siyang maglakbay patungong India sa loob ng 6 na linggo upang hanapin ang pinaniniwalaan niyang nakatataas at ang layunin niya sa buhay. Idinagdag ng kanyang mga magulang na naging mahigpit siyang vegan at nagustuhan niya ang kanyang espiritual na paghahanap sa India. Pagsapit ng 2017, bumalik na siya sa pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang sa Maine at lalo pang nagbago ang kanyang ugali. Ngayon, si Alex ay nagpanata ng mahigpit na pananahimik at ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pagmumuni-muni. Ang mga kaibigan na dati niyang mahal at nakasama sa mga paglalakbay ay naisantabi na at nagsimula siyang umatras at ihiwalay ang sarili. Noong ika-22 ng Pebrero, 2018,
Binali niya ang kanyang mahigpit na panata at hiniling sa kanyang mga magulang na ihatid siya sa paliparan. Ipinalam niya sa kanila na lilipat siya sa Kauai, Hawaii upang maghanap ng higit pang kaliwanagan. Noong ika-22 ng Pebrero, sumakay si Alex sa eroplano at lumapag sa Hawaii makalipas ang ilang oras. Naalala ng mga saksi na nakita siya sa isang guest house sa tabing dagat sa pagitan ng ika-22 at ika-23. Sa loob ng 2 araw na yon, ilang beses siyang tumawag sa mga lokal na kumpanya ng taxi kahit na walang record na nagpapakitang siya ay nasundo. Noon, Pebrero 24. Tumawag si Alec mula sa hotel, ngunit hindi alam kung sino ang kanyang tinawagan. Nang hapon na yon, nag-check out siya sa kanyang kwarto at hindi na muling nakita o narinig pa mula noon. Nang hindi makontak ng kanyang mga magulang ang kanilang anak, inireport nila siyang nawawala. Maikli lang ang investigasyon. Alam ng pulis na nasa hotel siya mula ika-22 hanggang ika-24 bago siya nawala. Walang aktibidad sa kanyang telepono at ang $8,000 sa kanyang bank account ay hindi nagalaw. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta at hindi rin alam kung may kasama siyang ibang tao. Ipinagpalagi ng kanyang mga magulang na maaring nakipagkita siya sa iba't ibang relihiyoso o espiritual na grupo sa lugar upang hanapin ang kaliwanagan na matindi niyang hinahanap. Natagpuan ng mga investigador ang kanyang laptop at nang suriin nila ang kasaysayan ng kanyang pag-browse, nagkaroon sila ng ilang dagdag na pahiwatig. Hilang sandali bago siya nawala, naghanap siya ng gamit sa camping at mga nakakain na halaman sa isla. Bukod pa rito, may mga hindi pa kumpirmadong ulat na nakita siya sa isang kampo sa Salt Pond Beach noong Marso at Abril ng 2018. May mga karagdagang hindi pa kumpirmadong ulat noong unang bahagi ng 2019 na may isang babae na nakakita ng lalaking tugma sa paglalarawan kay Alex na namimili ng gamit para sa camping sa Kauai. Lahat ng mga ulat na ito ay nananatiling hindi pa kumpirmado. Gayunpaman, pinapalakas ng mga ito ang teorya ng pamilya na namumuhay siya ng hiwalay sa lipunan at ayaw niyong makontak. Si Alex McLaren Gum ay inilalarawan bilang isang puting lalaki na may kayumanging buhok, hazel ang mga mata, mga 6 na talampakan ng taas at may kimbang na 160 hanggang 180 na libra. Mayroon siyang malaking tattoo ng Tree of Life sa kanyang kaliwang bisig at tattoo ng asul na mata sa kanyang kanang kamay. Maaring naglalakbay din si Alex gamit ang pangalang Albert Johnson, ang pangalan na ginamit niya sa Los Angeles habang gumagawa ng musika. Ang sinumamang may impormasyon tungkol sa kaso ni Alex ay hinihiling na matipag-ugnayan sa Kauai Police Department sa numerong 808-241-1711. Bangitin ang case number 1808-308. Numero 10. Ang pangalan niya ay napaka-prominente pa rin hanggang ngayon. Sa mga pinakamaranyang tindahan, nakalagay sa mga mamahaling pabango, mamahaling alahas at magagarbong kasuotan ang pangalan ni Coco Chanel, ang pinakakilalang fashion designer sa buong mundo, na ang kanyang pamana ay tila hindi tinatabla ng paglipas ng panahon. Nagsimimula ang kanyang negosyo sa edad na 20 nang magbukas siya ng kanyang unang tindahan noong 1910 na nagbebenta ng mga sombrero. Di nagtagal, nagsimula siyang gumawa ng mga damit at ang una niyang tikim ng tagumpay ay dumating sa anyo ng isang damit na ginawa niya mula sa isang lumang sweater. Hindi nagtagal, marami sa mga nakakita ang nagustuhan ng kasuotan na ito at nagsimulang magtanong sa kanya kung saan niya ito nakuha. Nagalok si Chanel na gawan din sila ng isa. Inalok niya ang kanyang unang pabango noong dekada 20. Pagkatapos ay ang Chanel na suit at pagkatapos noon ang little black dress. Ang kilalang designer na ito ay nakatuon hindi lang sa paggawa ng mga damit na nagpapaganda ng katawan, kundi pati na rin ng mga kasuotan na komportable para sa mga babae. Naging sentrong personalidad siya sa mundo ng panitikan at sining sa Paris. Nagdisenyo si Chanel ng mga kasuotan para sa ilang malalaking dula at ballet. Isa rin sa mga malalapit niyang kaibigan sa kanyang inner circle si Pablo Picasso na isang alagad ng sining. Ang malawak niyong mga negosyo sa industriya ng fashion ay bumuo ng isang multi-billion dollar na imperyo ng karanyaan at may kasaysayang konektado sa nagbabagong papel ng mga kababaihan. Ang mga negosyong ito mismo ang nagpasimula ng isang revolusyon sa fashion. Ito ang buhay ni Coco Chanel, isang fashion designer, tagapagtanggol ng kababaihan, revolusyonaryo at espiya. Lumabas na ang babaeng labis na iginagalang at hinahangaan ng industriya ng fashion ay hindi lang basta gumawa ng mga damit at nagbenta ng mga sombrero, kundi siya rin ay isang simpatisador ng mga National Socialist at naging informante ng mga Aleman noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noon, 1939 nang sumiklab ang digmaan, si Chanel ay nanirahan sa Ritz Hotel na malapit lang doon. Nung panahon ng okupasyon, nagkaroon siya ng romantikong relasyon sa German diplomat na si Hans Gunther von Dinklage, isang espiya ng Gestapo at tauhan ng Abwehr. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan ni Chanel kay Dinklage nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay naglagay sa kanya sa mga sirkulong panlipunan ng mga awtoridad ng Aleman. Noong 1941, naglakbay ang espiya ng Aleman patungong Berlin kasama ang kasamahan niyang si Baron Louis de Fauverly. Nagkita ng personal ang dalawa sa diktador mismo at hindi nagtagal, nalaman ng ahensiyang paniktik ang pag-aalala ng kasintahan ni Dinklage tungkol sa kanyang pamangkin na nahuli noon pansalakay sa Pransya. Ang takot ni Chanel para sa kanyang kamag-anak ay nagbukas ng pinto para sa mga Aleman na mag-alok ng isang kasunduan.
Inalok nila ang fashion designer ng kalayaan at kaligtasan ng kanyang pamangkin kapalit ng impormasyon mula sa kanyang pinakamakapangyarihan mga koneksyon sa mga aliado. Ang misyon ni Chanel, gayunpaman, ay hindi kailanman naitala at dahil dito ay hindi malalaman kung anong impormasyon ang naipasa niya sa mga Aleman. Ngunit alam na nagbigay siya sa kanila ng ilang uri ng impormasyon dahil kalaunan noong taon na yon, ligtas na nakauwi ang kanyang pamangkin. Noon, 1,943 napalaya ang Paris mula sa kamay ng mga National Socialist na nagresulta sa pag-alis ng lahat ng Aleman mula sa lungsod. Kabilang na ang pag-alis ni Dinklage na napilitang iwan din si Chanel. Sa sumunod na taon, nagsimulang maghigpit ang pamahalaan Pranses laban sa mga tumulong sa mga mananakop noong panahon ng kanilang pananakop. At kabilang sa listahan ang diumano'y taksil, si Coco Chanel. Inaresto siya at sumailalim sa ilang oras ng interogasyon, isang interogasyon na hindi kailanman isinapubliko. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, siya ay pinalaya, bagamat sinasabi ng mga historiador na maaring na-impluensyahan ang kanyang pagpapawalang sala ng isang malapit na koneksyon, si Winston Churchill na umabag din sa sarili niyang Trading with the Enemy Act. Pinaniniwalaan na alam ni Chanel na ninabag ni Churchill ang batas sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga Aleman upang protektahan ang ari-ariya ng Duke of Windsor sa lungsod. Noong siya ay prinsipe ng Wales pa, naging magkasintahan sila ni Chanel. Pagkaraan nito, bumalik si Chanel sa dati niyang pamumuhay, namumuhay ng maranya at gumagawa ng mga damit para sa mayayaman at sikat. At siya ay pumanaw noong 1971 na hindi kailanman natanong tungkol sa kanyang relasyon sa isang espiya o ang kanyang pakikipagtulungan sa Abwehr at ang impormasyong ipinasa niya na tumulong sa isang diktador. Bilang siya, kasunod sa ikatlong pwesto sa tatlong pinakamahalaga at maimpluwensyang mga artista sa kasaysayan, sa likod ni Leonardo da Vinci at Michelangelo, ay ang Kastilang pintor na nanirahan sa ibang bansa, ceramista at escultor, Pablo Picasso. Itinuturing siya bilang isa sa mga pinakadakilang alagad ng sining ng ika-20 siglo na lumikha ng napaka-impluwensyang istinfo ng sining na tinatawag na kubismo. Ang istilong biswal na ito ng sining ay kinikilala sa pamamagitan ng patag, dalawang dimensional na ibabaw ng larawan na tinatanggihan ang perspektibo at pagmomodelo. Sa loob ng 80 sa kanyang 91 taon, inilay ni Picasso ang kanyang sarili sa pagpapahayag ng sining na malaki ang naging ambag sa makabagong sining. Naniniwala siya sa pamahiin na ang kanyang paggawa ng sining ang magpapanatili sa kanya na buhay. Si Picasso ay kilala sa patuloy na pagbabago at muling paglikha ng kanyang sarili. Madalas siyang magpalit ng estilo ng sobrang radikal, kaya ang buong koleksyon ng kanyang mga gawa ay parang produkto ng 6 na magkaibang artista, hindi lang isa. May hilig siya sa pagkakaiba-iba at iginit niya na kung hindi nagkakaiba-iba ang kanyang sining sa ganung paraan, hindi niya makakamit ang gusto niyang epekto. Sa panahon ng kanyang karyerang pansining, sinasabing nakalikha si Picasso ng mahigit 1,000 piraso ng likhang sining. Hinati ng mga historiador ang kanyang mga gawa sa iba't ibang panahon na nagmarka ng mga natatanging bahagi ng kanyang buhay. Kabilang sa mga panahong ito ang Blue Period, kung saan nanginhibabaw ang kulay asul sa kanyang mga likha, at ang Rose Period, kung saan gumamit siya ng mga kulay rosas, pula at beige. Nagtapos ang buhay ni Picasso noong 1973, ngunit hindi natapos ang kanyang paghahari sa mundo ng sining. Hanggang ngayon, naninibabaw pa rin ang kanyang mga obra sa pandaigdigang merkado ng sining at hawak niya ang Guinness World Record bilang pinakaproduktibong artista sa kasaysayan. Ngunit sa likod ng matapang na paggamit ng kulay, paglikha ng estilo at ang anyo ng isang pinahihirapang alagad ng sining, ay may isang katawhang hindi napansin ng karamihan. Ang tanging mga nakakita nito ay ang kanyang mga biktima at mga lapit na kasamaan. Ang tagumpay at pamana ng alagad ng sining, tila ay nadungisan ng kanyang maliwanag na paghamak sa iba't ibang babae sa kanyang buhay. Sa katunayan, kakaunti lang sa mga malalapit sa kanya ang may magandang masasabi tungkol sa kanyang pagkatao. Mismo nga po niyang babae ay nagsulat pa ng isang nobela tungkol sa kung gaano siya kasama. Ayon sa mga kwento, si Picasso ay isang narsisista at babaero na hindi lang basta hindi mabait, kundi sinasabing lalo pang madupit sa mga babae, lalo na sa kanyang mga musa. Madalas din niyang iwan ang kanyang mga musa para sa mas batang mga modelo at isa sa kanila ang nagsabing ikinulong siya ni Picasso sa isang bahay para hindi siya makatrabaho ng ibang mga artista. Kilala rin siya sa pagkakaroon ng mga relasyon sa labas ng kasal at hindi niya kayang panatilihin ang kanyang mga kaibigan. Si Picasso, ayon sa mga historiador, ay responsable sa hindi mabilang na mga pagkawasak at pagdurusa ng damdamin. Numero 8. Si Tony Hayward ay ipinanganak sa Slough, Inglaterra bilang panganay sa 7 magkakapatid. Nagpatuloy siya upang kumuha ng degree sa Heolohiya mula sa Aston University, isang PhD sa Heolohiya sa University of Edinburgh, at mga honorary degree mula sa Aston, Edinburgh, at University of Birmingham. Noon, 1982 sa edad na 25, sumali si Tony sa BP bilang isang rig geologist. Hindi nagtagal bago siya umangat sa ranggo at pagsapit ng 1977, siya na ang direktor ng BP Exploration, ang pandaigdigang higante sa enerhiya na responsabalo sa paghahanap, pagdevelop at pagkuha ng langis at natural na gas. 3 taon matapos siyang italaga bilang direktor, si Tony ay naging Group Vice President ng BP, Emeco Exploración at Producción. At makalipas ang 1 taon, siya ay naging Group Treasurer, na ang responsibilidad ay pangasiwaan ang pandaigdigang operasyon ng Treasury, pagsasanib at pagbili ng mga kumpanya.
2007, siya ay idineklarang punong ehekutibo. Habang nagsisilbi sa kumpanya sa posisyong ito, nakatuon si Tony sa pagtiyak na ligtas at maasahan ang mga operasyon. Dahil dito, itinuring siya bilang isang mahusay na reformista na naghangad na pagbutihin ang mga gawain sa pagmimina ng langis pagdating sa kaligtasan ng mga manggagawa at ng kalikasan. Sa isang kilalang lektura, sinabi nga ang sumusunod, "Ang pangunahing layunin natin sa buhay ay lumikha ng halaga para sa ating mga shareholder. Para magawa yon, kailangan mong asikasuhin ng maayos ang trabaho." Pagsapit ni 2010, bumagsak ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na tagapagtaguyod, katulad ng pagbagsak ng Deepwater Horizon rig. At dahil dito, ang sakuna sa Deepwater Horizon, ang pinakamalaking aksidenteng pagtagas ng langis sa dagat sa kasaysayan, ay naganap noong ika-20 ng Abril 2020. Ang rig ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng offshore drilling company na Transocean at inuupahan ito ng BP. Ito ay matatagpuan sa Mississippi Canyon, isang lambak sa continental shelf. Ang oil well ay nasa ilalim ng dagat, 4,973 talampakan mula sa ibabaw. Sa gabi ng sakuna, isang bugso ng natural gas ang sumabog sa pamamagitan ng konkretong core. Ito ay inilagay ng Halliburton upang selyuhan ang balon. Ang konkretong halo ng core, gayunpaman, ay masyadong mahina para mapaglabanan ang pagtaas ng presyon, malamang dahil sa paglalagay ng nitrogen upang pabilisin ang proseso ng pagpapatigas. Ang pagsabog ay nagdulot ng malaking oil spill sa Golpo, kung saan 60,000 bariles ang tumatagas bawat araw. Habang nagpapatuloy ang sakuna at nagsimula ang mga hakbang sa pagpigil, ang unang ginawa ng BP ay bumisita sa Transocean, nag-alok ng tulong at pakikiramay. Ang pangalawang hakbang ay nagmula kay Tony Hayward na nagbigay ng mabilis na paliwanag kung saan direkta niyang minaliit ang dami at laki ng oil spill. Inilarawan niya ito bilang hindi gaanong mahalaga kung ikukumpara sa dami ng tubig sa Gulpo. Iginiit ng kumpanya na mga 1,000 bariles lang kada araw ang naipon sa karagatan. Sinakal ang buhay dagat at naapektuhan ang kapaligiran. Siyempre, hindi ito ang totoo. Kumpirmado ng mga investigasyon ng mga opisyal ng gobyerno na umabot sa 60,000 bariles ang tagas at maaring mas marami pa. Pero hindi lang ito ang tanging maling pahayag na ginawa ng ehekutibo. Sa buong panahon ng sakuna, paulit-ulit siyang nagbigay ng mas malalalang pahayag. Kabilang nga ang isang pagkakataon kung saan sinabi niya sa isang kameraman na umalis habang kinukunan nito ng litrato ang sakuna mula sa baybayin ng Louisiana. Sinabi rin niya sa isang reporter at in-quote ko, "Walang ibang mas gustong matapos ito kundi ako. Gusto ko nang maibalik ang dati kong buhay." Itinuring na makasarili ang pahayag na yon at lalo pang nadagdag sa mga batikos na natanggap ni Tony. Nagbigay rin siya ng mga komento tulad ng, "Ano bang nagawa ko para maranasan ito?" At, "Isa akong Briton, kaya ko to." Patuloy din niyang itinanggi ang mga totoong impormasyon na inilalabas ng mga siyentipikong nagsisiyasat sa pagtagas. 3 eksperto ang nakadiskubre ng mga ulap ng langis sa ilalim ng tubig na nakabitin sa Gulpo, isang pagsusuri na tahasang itinanggi at binatikos ni Tony. Ang pabago-bago niyang mga pahayag ay nauwi sa isang komento mula kay Pangulong Barack Obama ng Estados Unidos na nagsabing hindi niya papayagang magtrabaho para sa kanya si Tony kung ginawa nito ang alingman sa mga pahayag na iyon. Pito. Ang nagsilbing ika-28 na Pangulo ng Estados Unidos ay si Thomas Woodrow Wilson, isang Amerikanong eskolar at estadista na kilala sa kanyang mga ambisyosong tagumpay sa batas na ipinanganak na may lahing Scottish. Ang ama ni Wilson ay isang Presbyterianong ministro at ang kanyang lolo sa panig ng kanyang ina ay nagsilbi rin sa parehong posisyon. Siyempre, naging mahalaga ang papel ng simbahan sa kanyang pagpapalaki. Ang kanyang ama ay nagsilbi rin sa digmaang sibil kasama ng hukbong Confederate. Malalim na naapektuhan si Wilson ng digmaang ito na naging saksi sa pagkawasak at mapait ng mga bunga nito. Meron siyang personal na pag-ayaw sa karahasan at armadong labanan. Kabalintunan man, naging Pangulo si Wilson sa panahon ng digmaan. Ngunit ang pag-ayaw niya sa tunggalian ang dahilan kung bakit siya ang pinakaangkop sa tungkuling iyon. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, nilikha ni Wilson ang Liga ng Mga Bansa, ang unang intergovernmental na organisasyon na itinatag upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Itinatag ito noong 1920 sa Paris Peace Conference na tumulong upang wakasan ang unang digmaang pandaigdig. Ginawa rin din si Wilson ng Nobel Peace Prize. Ngunit haliwas sa kanyang imahe bilang tagapamayapa, malinaw ang paghamak ni Wilson sa mga Aprikanong Amerikano. Sa simula, siya ang itinanghal na nominado ng Demokratikong Partido. Nakuha niya ang atensyon ng maraming leader ng Aprikanong Amerikano na ngaakit sa kanyang plataporma ng bagong kalayaan. Ngunit nadismaya sila nang malaman na ipinatupad ng kanyang administrasyon ang segregasyon sa mga federal na tanggapa. Nang manalo si Wilson sa pagkapangulo noong 1900 at 12 ang Washington DC ay tahanan ng lumalaking komunidad ng mga Aprikanong Amerikano sa gitnang ure na bumubuo ng 1/4 ng populasyon ng lungsod. Bagamat may pag-unlad tungkol sa pagkakapantay-pantay, nananatili pa rin ang segregasyon at rasismo na sumisira sa kabisera ng bansa. Ang mga kapitbahayan, paaralan at mga institusyon ay hinati ayon sa lahi, ngunit pinanatili ng pamahalaang federal ang lakas paggawang hindi nakahiwalay ayon sa lahi, kung saan 10% ng mga empleyado ng federal ay mga Aprikanong Amerikano nang maupo si Wilson sa pwesto. Ngunit ang kanyang administrasyon ay naging isang punto ng pagbabago. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, ipinakilala ang segregasyon ng lahi sa mga ahensya ng federal.
Hindi lamang pinaghiwalay ng federal na segregasyon ang mga lahi, kundi pinigilan din nito ang mga oportunidad para sa profesional na pag-unlad, kabilang ang pagkakataong makakuha ng magagandang posisyon kahit na may mga kwalifikasyon sila. Ayon sa isang historiador, sinusubukan ni Wilson na baliktarin ang pag-unlad ng mga Aprikanong-Amerikano sa panahon ng kanyang termino. Numero 6. Si Hans Asperger ay isang Austrian na manggagamot na kilala sa kanyang mga unang pag-aaral tungkol sa hindi karaniwang neurolohiya. Siya ang pinagkunan ng pangalan ng Asperger syndrome na ang manganawak ng pag-aaral ay nakatuon lalo na sa mga bata. Nagsulat siya ng 300 na publikasyon tungkol sa mga psikolohikal na karamdaman na nagbigay sa kanya ng internasyonal na pagkilala matapos siyang pumanaw. Sa buong buhay niya, si Asperger ay nagpanatili ng personal na aklatan na may mahigit 10,000 na libro. Iniugnay niya ang kanyang pagbabasa sa kanyang patuloy na pag-unlad ng espiritual na pagkamulat. Ayon sa mga dating kasamahan niya, madalas siyang magbanggit ng mga klasikong may akta, makata at maging ng Biblia paminsan-minsan. At siya ay isang debotong Kristiyano at miyembro ng St. Lucas Guild na nagtataguyod ng Katolikong eugenics, kabilang ang positibong eugenics sa halip na negatibo. Ngunit pinatotohanan din na si Asperger ay malamig at malayo ang loob. Noong kabataan niya, sumali siya sa mga naglalakbay na eskolar ng Bund Newland na konektado sa kilusang kabataan ng Aleman na binanggit ng doktor bilang isang gabay na prinsipyo sa kanyang buhay. Patuloy na pinanatili ng kilusang kabataan ng Aleman ang malapit na ugnayan sa diktador ng ikalawang digmaan pandigdig mula pa noong dekada 30. Lumabas na hindi lang si Coco Chanel ang nagbigay hugis sa mundo na nakipagtulungan sa mga pambansang sosyalista sa ilalim ng diktadura. Si Asperger ayon sa lumabas ay nakipagtulungan sa rehimen habang sinasabing pinoprotektahan niya ang mga may kapansanan mula sa paglipol. Ngunit ipinapakita ng mga makasaysayang dokumento noong panahon nung tigmaan ang kabaligtaran. Si Hans Asperger, umano ay ipinadala ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip sa Am Spiegelgracht, isang pasilidad kung saan isinasagawa ang hindi makataong eksperimento sa tao at pagpapabaya sa medikal na pangangalaga. Hindi lang ito isang pasilidad na puno na ng lagim, kundi noong panahon ng digmaan, nasaksihan ng klinika ang euthanasia ng halos 800 pasyente sa ilalim ng isang peking siyentipikong kilusan na nagtaguyod ng paglilinis o tinatawag nilang racial hygiene. Ang sapilitang euthanasia ay bahagi ng programang T4 na tumarget sa mga taong hindi na magagamot, may kapansanan sa katawan, may kapansanan sa pag-iisip, emosyonal na naguguduhan, pati na rin sa mga matatanda. Si Hans Asperger, bagamat isang tagapanguna sa pag-aaral ng neurodiversity at naghangad na tumulong sa mga may kapansanan, ay nagbigay pa rin ng mga biktima sa rehimen isa pagkatapos ng isa. Hindi rin niya iniulat ang alinman sa kanyang mga pasyente sa mga autoridad sa kalusugan ng Berlin kahit na ito ay legal na kinakailangan niyang gawin. Pinaka-nakababahala pagkatapos ng digmaan, si Asperger ay naimbestigahan at lumabas sa mga makasaysayang dokumento ang kanyang kaugnayan sa Am Spiegelgracht at ang kanyang pagsuporta sa pagdalisay. Ngunit sa huli ay pinawalang sala ng Allied Forces si Asperger sa maling gawaing pampulitika at ipinagpatuloy lang niya ang kanyang karera sa medisina. Ika-5. Si Thomas Edison ang naglatag ng landas tuwa sa mundo nakikita natin ngayon. Itinutsuring bilang isa sa pinakadakilang imbentor ng Amerika sa kasaysayan. Ipinakilala niya ang makabagong panahon ng kuryente. Noong panahon, ang tanging pinagmumulan nito ay mula lamang sa mga primitibong mababang boltahe na baterya. Kabilang sa mga pinaka-revolusyonaryong likha ng imbentor, ang unang komersyal na magagamit na bombilya, ang ponograpo at ang kamera para sa pelikula. Pinangunahan din niya ang kauna-unahang sistema ng pamamahagi ng kuryente. Sa buong malawak ng karera, si Edison ay tumanggap, mag-isa at kasama ng iba, ng 1,933 patente na siyang may hawak ng world record. Lumikha rin siya ng kauna-unahang industrial research laboratory sa mundo at itinatag ang General Electric Corporation. Inilarawan siya bilang walang kapaguran, lalo na pagdating sa kanyang disiplina sa trabaho, at kilala siya sa kanyang tibay sa mga maratonang tumatagal ng ilang araw. Itinuturing niya ang pagtulog bilang pag-aaksaya ng oras. Sikat niyang sinabi, ang henyo ay 1% inspirasyon at 99% pawis. Ang mga nakakakilala sa kanya ay naglalarawan sa kanya bilang karismatiko at may malaking ego. Tahimik din siya at mas gusto ang mag-isa sa kanyang laboratorio. Pero kahit si Edison ay may mga kadilimang nakatago sa likod ng kanyang karisma. Sinasabing madalas inaangkin ng imbentor ang kredito para sa maraming imbensyon na ginawa ng kanyang mga empleyado sa kanyang laboratorio sa Menlo Park o binili mula sa ibang mga imbentor. Ang practical na pagbuo ng ponograpo ay isinagawa ni John Cruzy, ang pangunahing mekaniko ni Edison, na gumawa ng gumaganang modelo batay sa magaspang na guhit ni Edison. Kinilala rin siyang imbentor ng electric chair na naisip ni Harold P. Brown, isang electrical engineer na nagtatrabaho sa kanyang laboratorio. Ang inventor ay may hilig din na angkinan ang mga patent ng ibang inventor na hindi niya kaanib. Isa sa mga ito ay si Granville T. Woods, na siyang kauna-unahang African-American na mechanical at electrical engineer pagkatapos ng digmaan. Noong 1887, nakuha niya ang patent para sa kanyang induction telegraph, ngunit sinampahan siya ng kaso ni Edison na sinasabing siya ang unang lumika ng katulad na telegraph. Ngunit nanalo si Woods sa laban, ngunit kapalit nito ay matinding problemang pinansyal at personal na hirap.
Ipinatent ni Thomas Edison ang kinetograph o ang movie camera noong 1870s, ngunit ang kanyang likha ay gumamit ng mga likhang pinaghirapan ng ibang mga inventor sa buong buhay nila. Hindi lang niya ninakaw ang gawa ng ibang inventor o inangkin ang kredito, kundi aktibo ring nagsagawa si Edison ng mga kampanya ng paninira sa publiko upang siraan o hadlangan ang kanyang mga kariban. Nagpasimula siya ng malalaking digmaan sa patent, kabilang na ang War of the Currents na nagdulot ng matitinding awitan sa pagitan niya at ng dati ng empleyado na si Nikola Tesla. Ipinadlaban ni Tesla ang alternating current habang mahigpit namang pinanghawakan ni Edison ang direct current. Upang pahinain at siraan ang mga pagsisikap ni Tesla, umabot sa matinding hakbang si Edison sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pampublikong demonstrasyon ng electrocution na nagpatunay na ang AC ay isang nakamamatay na banta. Ipinakita ng pakikitungo niya sa iba si Thomas Edison bilang isang pabago-bagong pinuno, isang boss na parehong nakaka-inspire at isang tirano. Sinasabing pinagtatrabaho niya ang kanyang mga empleyado ng napakahahabang oras, isang pahayag na tugma sa pananaw niya sa trabaho at sa paniniwala niyang aksaya lang ng oras ang pagtulog. Paminsan-minsan, sisigawan niya ang mga nagtatrabaho para sa kanya at idadaan iyon sa biro. Si Edison ay may iisang layunin lamang, nakatuon lang sa kanyang pagkahumaling sa trabaho. Nasa huli ay naging dahilan upang siya ay maging isang asawang madalas wala at malayong ama. Numero 4. Vidkun Castling. Leader, bayani, humanitarian, at pinakadakilang traidor sa kasaysayan. No, 1911, pumasok si Castling sa hukbong sandatahan ng Noruega at nagsilbi bilang military attaché sa Petrograd at muli sa Helsinki. Tinulungan din niya ang mga pagsisikap sa pagtulong sa Rusya at tumulong din sa mga gawaing pantulong sa ilalim ng liga ng mga bansa. Ang pangunahing layunin ni Castling sa makataong gawain ay mapagaan ang malawakang gutom at sakit sa Unyong Sobyet. No, 1922 bilang pinuno ng Nansen Famine Relief Mission sa Ukraine. Siya ang namahala sa pagtatayo ng punong tanggapan, pagkuha ng pagkain at pagbibigay ng mga American na supply sa mga sibilyan. Sa ilalim ng liga ng mga bansa, pinangunahan niya ang mga pagsisikap sa pagtulong sa Bulgaria at Armenia at inatasan siyang tumulong sa mga nagugutom na refugee at mga taong napilitang lumikas. Dahil sa mga pagsisikap na ito, malawak siyang kinilala bilang isang bayani, lalo na bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig kung kailan ang kanyang apelido ay naging kasing kahulugan ng taksil. Sa pagitan ng 1931 at 1933, nagsilbi si Castling bilang ministro ng depensa sa isang agraryong pamahalaan at naging tanyag dahil sa pagpigil sa welga ng mga manggagawa sa mga hydroelectric plant. Pagkatapos, nagbitiw siya sa pamahalaan at itinatag ang pasistang Nationalist Samling Party na nakatuon sa pagsupin ng komunismo at unyonismo. Ang National Samling ay isang partidong dulong kanan na nakipagtulungan sa mga National Socialist noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahon ng digmaan, si Castling ang nagsilbing diktador kasama ang kanyang papet na pamahalaan na nagpasa ng mga batas na aktibong tumulong sa deportasyon ng mga mamamayan papunta sa mga concentration camps sa Poland. Siya rin ang responsable sa sigalot na nagdulot ng nakamamatay na resulta para sa mga Norwegian resistance fighters at mga kilalang kalaban sa politika. No, 1940, sinubukan niyang magsagawa ng coup na suportado ng mga Aleman kung saan hinikayat niya ang mga Norwegian na wag labanan ang mga mananakop kundi makipaglaban kasama nila. Noong 1942, siya ay itinalagang Minister President sa ilalim ni Reich Commissioner Joseph Terboven. Sa buong digmaan, paulit-ulit siyang nagtangkang baguhin ang simbahan, mga paaralan at kabataan upang yakapin ang pananaw ng pambansang sosyalista. Dahil sa mga kadahilanang ito, siya ay inaresto noong 1945 matapos mapalaya ang Norway mula sa kamay ng mga Aleman. Sa huli, napatunayan siyang nagkasala sa mga malulubang krimen sa digmaan, kabilang ang mga pagbitay, pag-uusig, pagtataksen sa bayan at paglustay ng pondo. Sinimiulan ni Vidkun Castling ang kanyang paglalakbay bilang isang makataw, ngunit nauwi siya bilang isang kasabwat ng National Socialist na aktibong nagpasya ng kapalaran ng kanyang mga biktima. Numero 3. Lumaki si Bernie Madoff sa Laurelton na lugar sa Queens, New York. Ginugol niya ang kanyang unang taon sa University of Alabama at nakuha niya ang kanyang degree sa political science mula sa Hofstra University sa Hempstead. Sandali siyang nag-aral ng batas sa Brooklyn Law School hanggang 1960. Noong taon na iyon, gamit ang $5,000 na ipon na kinita niya mula sa pag-install ng sprinkler systems at pagtatrabaho bilang lifeguard, itinatag ni Bernard L. Madoff ang sarili niyang investment company. Bernard L. Madoff Investment Securities kasama ang kanyang asawang si Ruth na nagtrabaho sa Wall Street at may degree sa psikolohiya. Nag-alok ang kumpanya ni Madoff ng maasahang kita at nagkaroon ng mga kliyenteng kilala, kabilang sina Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon at Kyra Sedgwick. Ang espesyalidad ni Madoff ay tinatawag na penny stocks, mga mababang presyong shares na ipinagpapadet sa over-the-counter market. Ito ang naging tagapagpauna ng Nasdaq Exchange, a National Association of Securities Dealers Automated Quotation Stock Market, kung saan siya ang naging manager at chairman. Sa pamamagitan ng negosyong ito, pinatatag ni Madoff ang kanyang personal na relasyon sa mga pinakamaimpluwensya at pinakamayayamang negosyante sa New York at Palm Beach. Kinuha niya ang mga individual na ito bilang mga mamumuhunan, binigyan sila ng malalaking kita at ginamit ang kanilang mga rekomendasyon upang makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan.
Nagkaroon din siya ng malalapit na pagkakaibigan sa mga financial regulator. Ginamit din niya ang taktika ng pagiging eksklusibo upang makahikayat ng mga mayayamang mamumuhunan. Ang ideya na hindi lahat ay matatanggap sa kanyang mga pondo ay nagbigay ng prestihiyo sa mga natatanggap bilang mamumuhunan ni Madoff. Ang reputasyon ng negosyante bilang isang matagumpay na investment manager at palakaibigang stockbroker ay guguhon ng mabunyag na isa pala siyang manloloko. Noong 2008, nagsimula ang Great Recession na nagdulot ng pandaigdigang takot at pag-withdraw ng mga mamumuhunan. Ang mga mayayamang individual na nag-invest sa pondo ni Madoff ay nagmataling bawiin ang kanilang pera upang matakpan ang kanilang mga paggalugi. Pero wala na siyang totoong pera na natira. Ang $7 bilyong na kailangan niyang ibayad sa kanyang mga mamumuhunan ay wala na roon. Ilang buwan bago nito, sinubukan niyang ipamahagi ang milyon-milyong dollar na natira sa mga ari-arian ng kumpanya sa pagkukunyaring mga maagang bonus para sa mga empleyado. Sa harap ng pagbagsak, inimbitahan niya ang kanyang 2 anak na lalaki sa kanyang apartment na nagtanong sa kanya tungkol sa mga bonus. Nang napilitan si Madoff na ibunyag ang kanyang matagal ng tinatagong lihim. Inamin niya na ang buong negosyo niya ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan at ngayon ay napasama na siya. Akala ni Madoff na maaari siyang magtapat sa kanyang mga anak pero masyadong mabigat para sa kanila ang lawak ng panlilinlang. Sa halip, dumiretso sila sa mga autoridad at isinumbong ang kanilang ama bilang isang manloloko na nagpapatakbo ng Ponzi scheme. No, ika-11 ng Disyembre 2008, siya ay inaresto at kalaunan ay napatunayang nagkasala sa 11 mabibigat na kasong federal, kabilang ang perjury, money laundering at securities fraud. At siya ay hinatulan ng 150 taon sa federal na kulungan. Pangalawa. Si Lance Armstrong, isang dating profesional na siklista, ay minsan hinangaan bilang isang atleta na itinuturing na simbolo ng tiyaga. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi niya tinalikuran ang kanyang hilig, kahit nung na-diagnose siya ng cancer. Ang Amerikanong siklista ay pumasok sa mundo ng palakasan sa murang edad. Mahusay siya sa pagbibisikleta at paglangoy. At noong siya ay teenager pa lang, sumasali na siya sa mga triathlon at kompetisyon sa paglangoy. Bago siya nagtapos ng high school, si Armstrong ay ni-recruit ng junior national team ng US Cycling Federation. Mula dun, umunlad ang kanyang karera sa mundo ng pagbibisikleta mula sa Junior World Championships hanggang sa US Amateur Championships. At noong 1972, naging professional siya at sumali sa Motorola team. No, 1973, tinanghal siyang pangalawang pinakabatang lalaki sa World Road Racing at nanalo ng mga yugto sa Tour de France. No, 1973 at 1975. Pagkatapos ng 76 Tour de France, nagkasakit si Armstrong at na-diagnose na may cancer. Nang makumpirma ito, kumalat na ang sakit sa kanyang mga baga at utak. Sumailalim siya sa operasyon at chemotherapy at makalipas lang ang ilang buwan, pumanik na siya sa mundo ng esports. Nanalo siya sa Tour ng Luxembourg 2 taon lang matapos siyang ma-diagnose. Nanalo siya sa Tour noong 2001 at 2002 at muli noong 2004. Pagkatapos niyang manalo sa kanyang ikapitong tour noong 2005, pansamantalang nagretiro si Armstrong mula sa sport. Noong 2008, bumalik siya sa eksena ng kompetitibong karera at makalipas ang 1 taon, nagtapos siya sa 2 pwesto sa 2009 Tour de France. 1 taon pagkatapos noon, ang iginagalang na atleta na hinahangaan dahil sa kanyang katatagan ay napunta sa gitna ng kontrobersya na matuklasan na ang kanyang pagpupursige at walang mintis na panalo ay bunga pala ng isang nakakabahalang lihim. Noong Abril ng 2010, si Floyd Landis, isa pang siklista na dating kakampi ni Armstrong, ay nagpadala ng email sa isang opisyal ng USA Cycling. Ibilunyag niya na siya kasama ang ilan pang mga kakampi ay nagkasala sa paggamit ng PEDs, mga substansya nagpapahusay ng kanilang performance na sa mundo ng palakasan ay itinuturing na pandaraya. Sa kanyang pag-amin, itinawid ni Landis si Lance Armstrong na sinasabing nagkasala rin ito sa paggamit ng mga substansya pampahusay ng performance. Noong Kunyo ng 2012, inakusahan ng USADA ang siklista, ang kanyang manager, 3 doktor at ang kanyang trainer na bahagi ng isang malawak at dekada ng sabwatan sa paggamit ng PED na nagsimula pa noong huling bahagi ng dekada 90. Ayon sa ahensya, gumagamit si Armstrong ng iba't ibang uri ng pampalakas, kabilang ang EPO at human growth hormone. Nagpamigay din sila ng mga substansyang ito sa iba pang mga siklista. Inakusaan din siya na sumailalim sa transfusion ng mahahalagang likido at paggamit ng testosterone ng panahong yan. Ang mga paratang ay nauwi sa pagbabawal kay Armstrong na sumali sa anumang iba pang kompetisyon ng pagbibisikleta. Bilang resulta ng pagsisiwalat, inalisan ng lahat ng kanyang mga titulo sa Tour de France at iba pang mga parangal at gantimpala na nakuha niya mula 1,998 pataas ang iginagalang na atleta. Ipinatupad din ng ahensya ang habambuhay na pagbabawal sa anumang e-sport alinsunod sa World Anti-Doping Code. Numero 1. Dalawa sa pinakamahalagang tagapangguna sa kasaysayan ay sina magkapatid na Wright na unang nagpaandar, nagpapatagal at nagkontrol ng paglipad ng eroplano. Ang kanilang imbensyon ang nagpasimula ng industriya ng abyasyon na naglatag ng daan para sa makabagong paglalakbay sa himpapawid. Sina Wilbur at Orville Wright ay pinangana na may 4 na taong agwat sa isa't isa bilang mga anak ng isang ordinadong ministro ng Church of the United Brethren in Christ.
Ang magkakapatid at ang iba pa nilang mga kapatid ay nakatanggap ng pampublikong edukasyon at lumaki sila sa isang kapaligirang nagbibigay suporta na nagtulak sa kanila tungkol sa intelektual na interes. Si Orwell ang naniwala na kung hindi maganda ang kanilang kapaligiran, maaring naputol ang kanilang mga pangarap at hindi nila naipagpatuloy ang kanilang pagkamausisa. Parehong sina Wilbur at Orwell ay mga malayan mag-isip na nagpakita ng malaking kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan. May matibay din silang paniniwala sa katumpakan ng kanilang paghusga. Desidido silang magpatuloy kahit na humarap sila sa kabiguan. Ang mga katangiang ito ang naging sangkap sa perpektong timpla na nagdala sa kanila sa landas ng kadakilaan. Ang dalawang magkapatid lang ang miyembro ng pamilya Wright na hindi nakapag-aral sa kolehiyo at hindi rin nag-asawa. Sa halip, nagtayo sila ng sariling print shop at naging editor at tagapaglathala ng dalawang lokal na pahayagan. Noong 1892, nagbukas sila ng tindahan ng bisikleta kung saan nagsimula silang gumawa ng bisikleta sa maliit na bilang. Dito rin nila dinevelop ang sarili nilang self-oiling na hub ng gulong ng bisikleta. Sa pamamagitan ng kita mula sa kanilang negosyo sa bisikleta at pahayagan, nagawa ng magkapatid na punduhan ang kanilang mga eksperimento sa aeronautika simula noong 1899. Sama-sama nilang inubos ang lahat ng mapagkukunan sa lokal na aklatan tungkol sa anumang may kinalaman sa aeronautics. At noong sumunod na taon ay ipinakilala nila ang kanilang sarili sa civil engineer na si Octave Chanute na naging pinagkakatiwalaan ng magkapatid na Wright sa mga sumunod na taon. Sa kanilang paghahangad na makalikha ng unang makokontrol na lumilipad na makina, napagtanto ng dalawa na para magtagumpay ito, kailangan ng kanilang likha ng mga pakpak. Natuklasan nila na ang mga pakpak ang magbibigay ng pag-angat. Ang susunod na hamon ay ang paggawa ng isang sistema ng pagtutulak at pagkatapos nito ay ang paraan ng pagkontrol. Humangos sila ng inspirasyon sa kanilang idolong si Otto Lilienthal, isang tagapanguna sa glider, at kung paano niya ginawa ang mga pakpak na kayang buhatin siya sa paglipad. Napagtanto nila na ang mga gumagawa ng mga sasakyang may sariling pagtutulak ay abala rin sa pagbuo ng mas magagaan na kotse na may malalakas na makina. Dalawang problema na ang nalutas at ang natitira na lang ay alamin kung paano ito kokontrole. Bilang mga bihasang siklista, naniniwala ang magkapatid na Wright na ang buong kontrol ay dapat nasa kamay ng piloto at alam nila ang panganib ng paglipat ng bigat dahil tila may depekto ang mga naunang makinang panglipad sa aspetong ito. Kaya nagtuon sila sa eksaktong pagmamanipula ng sentro ng presyon sa mga pakpak ng sasakyan. Gumawa sila ng iba't ibang mechanical na plano bago subukang magdulot ng paikot na pagbaluktot sa mga pakpak. Ang pagsisikap na ito ay nagresulta sa pagtaas ng lift sa isang bahagi ng sasakyan at pagbaba naman sa kabila. Sa huli, naging posible nitong makontrol ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng alinmang dulo ng pakpak ayon sa nais. At doon nila nakuha ang kauna-unahang pinapagana, tuloy-tuloy at kontroladong eroplano ang simula ng makabagong abyasyon. Natuklasan ng magkapatid ang susi sa problema at pinuri sila sa kanilang pagsisikap. Ang kanilang unang tagumpay ay nagsilbing hakbang upang mapabuti pa ang kanilang proyekto at magbukas ng daan para sa paglalakbay sa impapawid. Ngunit kahit ang magkapartner na inventor na ito ay may madalim ding bahagi. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, aktibong hinarang ng magkapatid na Wright ang sinumang gustong magpalipad ng eroplano o magbaunlad ng kanilang mga naunang konsepto at idea. Ipinaglaban nila na ang kanilang gawa ay dapat protektahan at maipatente upang walang ibang makagamit ng kanilang konsepto. Ang kanilang pagiging agresibo ay labis na nakasagabal sa maagang industriya ng abyasyon. Hindi nakapagpatuloy ang magkapatid ng mag-isa. Mayroon pang inventor at eksperto na tutulong sa kanila at magpapalago ng ideya. Ngunit pinili ng magkapatid na Wright na angkinin ang kanilang disenyo at nagsimula ng digmaan sa patente. Noon, 1906, nakatanggap sila ng patente para sa kanilang paraan ng pagkontrol ng lipad at pagkatapos ay itinatag ang Wright Company. Sinubukan ng kumpanya na makuha ang monopolyo sa paggawa ng mga eroplano, ngunit nabigo ang pagsisikap na ito. Sa halip, inangkop nila ang kanilang estratehiyang legal at nagsimulang magsampa ng kaso laban sa mga dayuhan o lokal na piloto at kumpanya upang mangolekta ng bayad sa lisensya. Kasama rito ang tagapangguna sa abyasyon na si Glenn Curtiss. Noon, 1910, nanalo sila sa kaso laban kay Curtiss at sa lahat ng iba pang kasong isinunod. Kasama rito ang 9 na kaso na isinampa ng magkapatid na Wright at ang 3 isinampa laban sa kanila. Kahit pagkatapos pumanaw ni Wilbur at magretiro si Orville, nagpatuloy pa rin ang digmaan sa patent dahil nagsimula ring magsampa ng kaso ang iba pang mga gumagawa. Ang digmaan ay nadulot ng walang katapusang crisis para sa industriya ng abyasyon na naging dahilan ng pag-into ng pag-unlad ng industriya sa Estados Unidos. Hindi na resolba ang digmaan sa patent hanggang 1917 nang makialam ang pamahalaan ng Estados Unidos at bumuo ng isang patent pool na nagbigay daan sa industriya na malayan mag-innovate at magbahagi ng kanilang mga teknolohiya kapalit ng maliit na bayad. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Ty Knots at makikita tayo muli sa susunod.